Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba ay natatakot mag-isa sa buhay? Hindi po. Ako, as a independent woman, hindi naman. Bakit? Kasi, my parents taught me na wag akong kabahan kapag mag-isa ako kasi hindi sa lahat ng oras kailangan nakadepende ko sa iba. Ikaw? Sa akin din po gayon. Parang tinitrain na po kami na maging independent sa buhay para po, syempre, di naman po kami habang buhay bata. And kailangan din po namin tumayo sa sarili po namin. Eto, ano ba ang inyong bucket list? Ano bang gusto nyo makamit sa buhay? Bucket list. Siguro yung Hindi nyo lapit sa kanya, Mike, para marinig. Lapit sa kanya. makapagtapos talaga sa pag-aaral. Kasi, nasa family namin na medyo mataas yung expectation, pero hindi naman kami pine-pressure, kumbaga. Parang gusto lang namin na magkaroon din ng magandang buhay lang. Yeah. Ikaw po? Ako din po, syempre yung lahat naman po ng tao is nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral para may magandang kinabukasan. And syempre, yung mga nagpapaaral po sa akin, syempre, ayun po yung gusto kong unang-unang tulungan, lalo na po yung mga magulang ko na nagpapakahirap buhayin kami. Okay, ganito. Meron ba yung trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Hirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Sa panahon ngayon, medyo. Kasi parang nowadays hindi na katiwa-tiwala yung mga nasa paligid, lalo yung mga nababalitaan natin na kung ano-ano. Tapos pwedeng makaranas ka rin kahit scam, kahit nga teenagers ngayon nagagawa ng mga ganun eh. Ikaw naman? Meron po. Bakit? Kasi po, tulad yan sa relationship na din. Ayan. May time talaga na, alam mo yun, ang hirap magtiwala ngayon kasi kahit malapit sa'yo is tinatrader ka talaga. I see. Pero para sa inyo, paano mo malalaman ang isang tao talaga ay mapagkakatiwalaan sa panahon na yun? Siguro as a Christian, kasi believer po kami talaga ni God. So, parang kahit sa church, may mga tao talaga na minsan hindi mo mapagkakatiwalaan. Pero nakadepende kasi sa'yo yun eh. Yung trust, pwede mong ibigay pero hindi buo. Okay. Ikaw naman po. Ayun nga po na, syempre, hindi naman kailangan lahat pinagkakatiwalaan ng sobra. Syempre, kailangan mo din mag-observe sa mga taong na-encounter mo, lalo na po sa ngayon, sa panahon ngayon. Kasi, mas complicated. Mas complicated po na tulong. Mas complicated yung panahon ngayon compare sa before. Okay. Pero ganito, no? Unfair ba ang buhay? Sa tingin nyo, unfair ba? Hindi ba patas? Siguro, nakadepende rin sa desisyon mo eh. Kasi, hindi naman magiging unfair ang buhay mo kung hindi ka unfair sa iba. Sabi nga, what you do is what you give is what you, ano ba yan? Nakalimutan ko yung quote. What you give is what you get. Ayun. Okay. Ikaw naman po? Ano po ulit yung tanong? Sa tingin nyo, hindi patas ang buhay? Unfair ba? Hindi, depende po. Kasi sa atin naman kasing mga tao is tayo po yung gumagawa ng sarili natin desisyon. So kung ano yung pinili mong desisyon, dapat ayun yung pinapanindigan mo at yung gagawin mo. Kung gusto mo mas maayos yung buhay mo, edi ngayon, ayusin mo. Kasi ayun din yung magre-reflect sa future mo. Alright, sige. Ganito po, no? Bibigyan ko lang yung mabilis lamang na halimbawa para mas maintindihan nyo, no? Halimbawa, sabihin natin na ganito. Kunwari, may dalawang tao. Isang mabait at isang masama ang ugali ng tao na to. Yung isang mabait, alam na natin, mabuti ito, mabait na tao nito. Pero ang problema, lagi siyang sinasaktan, lagi siyang iniwan sa ere, at lagi daw siyang binabasted daw. Yan ang according sa mga nababasa ko at sa mga nare-research ko.
versus yung isang tao, bad boy man o bad girl, parang dumadami pa ang kaibigan niya, mas lumalala pa ang pagiging bad influence, at higit sa lahat po ay may mga jowa pa yung iba dyan, pero yun nga, sama nga yung ugali nila pero dumadami pa rin daw sila. Unlike yung mabuting tao, lagi na lang po iniiwan sa ere o inaabot. Simple naman, tanong ko lamang, napapansin niyo ba yan sa totoong buhay? Sa panahon ngayon, oo. Kasi kahit sa kabataan parang wala pa sa right age, pero parang nakaka-experience na ng ganon. Siguro dahil na lang sa temptation sa mga barkada or sa mga kung saan kapag napapasama rin, yun. Oo, ikaw? Napapansin mo yan sa totoong buhay yan? Ang tanong ulit. Yung mabuti, lagi na lang iniwan sa ere, sinasaktan, pero yung masamang ugali ng tao, mas dumadami pa ang kaibigan nila. Kasi siguro po siguro, may purpose po yun eh. Kasi, syempre hindi ka man habang buhay, ganun yung ugali mo. May time siguro na bibigyan ka din ng right person na makakapagpaayos sa'yo. Kaya siguro, dumadami yung mga mas umaligid sa kanila. Pero hindi ba inaawa sa mabubuting tao, lagi na silang sinasaktan, mabubuti na nga sila, pero sila lagi sinasaktan. Naawa ba kayo sa mga ganun? Oo naman, pero sabi nga, everything happens for a reason. Okay, ikaw? Ayun nga, may purpose po ang lahat. So, para sa akin, mabubuti na sila. So, siguro hindi na nila, kailangan pa din nila ng guidance, pero siguro mas kailangan ng limitasyon, ganun. Kasi kaya naman na po nila yung sarili na. Unlike po sa ibang tao na madami po silang kaibigan, pero kahit alam nilang masama is ginagawa nila. Hindi nila kayang mag-isa or i-handle yung sarili nila. Okay, ganito. May mga ibang mga kayo na tanong, mas madali po ito, pero saan po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Wait lang. Siguro po. Kasi, parang mas gusto naming mapunta sa isang circle na tutulungan kaming mag-grow kesa sa circle na puro saya pero hindi maganda yung nabibigay sa aming dulo. Ikaw? Sa akin po, opo, pero syempre, nagtao tayo, hindi wala namang perfecto sa mundo, di ba? Nagkakaroon din po kami ng kasalanan. Pero at least, kahit na ganun, alam namin yung limitasyon namin sa bawat ginagawa namin. Okay, kung ilalagay natin daw sarili natin from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10? Siguro sa akin, 7. 7. 7. Okay, para sa inyo, ano ba sabihin ng mabuti? Hindi lang siya, like, hindi lang siya yung pakikitungo mo sa tao. Like, pwede kang maging mabuti in the inside and the outside. Ikaw naman? Sa akin siguro, yung pagiging mabuti, hindi lang nakabase sa mga taong ginagawa mo na mabuti. Pero syempre, para din sa sarili mo. Okay, ganito. May ba yung magbasa ng dictionary? Ako, hindi po. masyado. Hindi po masyado. Pero pag search kay Google, pag hindi mo alam isang salita, nagagawa nila Oo agad. naman, lalo sa panahon ngayon. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibisip tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba yung nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yun nga po problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo na isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba yung nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, or gawin natin daw mas malala daw, nangopya ka o nagpokopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba yung nakapagnakaw? Guilty. Ganun na, ikaw? Guilty. Kunwari, halimbawa, nandiyan yung police station sa hindi kalayuan, sa totoong buhay po, imagine nyo lamang, napakatahimik na ata itong lugar na to. Nakakabinging katahimikan kasi tayo nasa kulungan talaga. Doon pa lamang may trust issue na mga tao sa atin kasi tayo madaling natutukso sa maliit na bagay. Kaya napoya kung sa malaking halaga. Kaya totoo, lahat na tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao?
Oo, pero hindi naman super deep na galit talaga. Oo. Ikaw? Tampo siguro. Ayun, top ko rin. Tampo lang. Okay, nawawala ba yung stress pag kayo nagagalit o hindi naman po? Na-stress talaga. Stress talaga. Oh, syempre imagine mo, kunwari, sasaktan ka kunwari isang tao. Syempre, kalokohan namang sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo naman nampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo nga, wala kang ginawang karumal-dumal, kundi sa isip lamang. Yun nga lang, meron nga sinasabi, na kahit nga di ka pumatay ng tao, pumatay ka naman sa puso, sa salita lamang. At ang totoo talaga, ilang tayo dito ay guilty. Lalo na siguro mga lalaki, pag dumitil mang paningin, bigyan na lang sila manununtok. So, sobrang ipo na sa utak nila yung galit. Yun nga lang, ang totoo, lahat na tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigyan kayo ng dulas, na pa-OM, alam nyo na po yun. Ay, ako hindi po. Kaya never pa? As a Christian, kasi parang Huwag mong, hindi mo dapat inadamay si Lord sa huwag mong binabanggit si Lord sa mga makabuluhang bagay. Okay, mabuti po kung ganun. Kasi huwag nyo talaga subukan yan dahil nakaka-disrespect po talaga yan. Dahil siya ang naglikha ng mundo sa mabuti, pero may mga taong nagagamit tuloy ang kanyang ang pangalan sa walang kabuluhan. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko inuhusgahan, hindi ko sinisiraan. Kasi yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? judgment. Ay, Base sa katanungan, sa tingin nyo kayo ba'y guilty sa harap ng Panginoon o innocent po kayo sa judgment day? Siguro guilty. Pero, ano kasi, parang kapag gumawa ka rin ng maling bagay, parang magigilty ka rin sa sarili mo. Tapos, kung dadating man sa time na may judgment, Oo. feel ko guilty na innocent. Hindi ko alam din. ako siguro, sa ngayon, siguro guilty ako kasi tao ako natural lang magkasala. Pero sa harap na ng Panginoon, pag dumating na yung judgment, siguro, inosente ako kasi, tinanggap ko na si Lord Kumbaga, kahit makagawa ko ng kasalanan, may pagpapalo na gagawin sa akin ni Lord, pero anak pa din niya ako. Okay, pero saan kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta Sa o langit sa ako, infierno? sa langit. Sa langit. Dahil? Hindi porket nakagawa ka ng isang bagay na mali, hindi ibig sabihin nun na habang buhay mo nang bibit-bitin yun, maraming chances para magbago. Like, kapag gumigising ka sa umaga, it's another day para bumangon na para hindi mo gawin yung mali mo nagawa sa kahapon. Okay. Okay, parang ganito lang yan. Bigyan ko kayo ng isang simpleng halimbawa. Kunwari, sabihin natin may isang kriminal. Halimbawa siya, nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, mukha ako po, guilty po ako sa nagawang kasalanan. Pero ang alam ko naman po humingi naman ako ng kapatawaran, siguro naman po baka naman hindi ako siguro sa kulong pupunta. Parang sinasabi nga nila, inosente rin po in the other hand kasi ako po ay humingi na ng kapatawaran. Parang napawalang sala na. Parang ina-assume na kagad ng kriminal. Pero sasabihin pa rin ng judge, kahit ikaw yung nagsisisi na pag-halimbawa, kailan pa rin yung pagbayaran, kailan talaga pa rin siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Kailan niya pagbayaran? Nagnakaw po. Nagnakaw. Oo, kunyari, yung isang kriminal, kahit sabihin niyang siya ay guilty, pero mukhang hindi man siya sa kulong pupunta kasi parang humingi siya ng kapatawaran o parang alam naman niya na nagkamali man siya pero aayusin niya pa rin ito. Pero still, sasabihin pa rin ng judge, kailan pa rin yung pagbayaran, kailan pa rin talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Siguro sa mata ng judge, oo. Kasi mali din yung ginawa niya. Pero, sabi ko nga, maraming chances para magbago. Pwedeng kapag nakulong ka or na ka ng ilang years, maraming parang kapag lumabas ka sa kulungan, wag mo nang ulitin yung maling nagawa mo. Ikaw? Ganoon din po sa akin kasi magkaiba ang judge na tao kumpara sa kay Lord. Kasi si Lord, di ba? God na siya Siya yung pinakamataas sa lahat. So, sa atin, tulad niyan, di ba po may sinasabi na pagpapalo ni Lord. So, sa mata ng Diyos, papaluin tayo. Paparusahan din niya tayo. Di ba? Magsasuffer tayo. Pero po sa ngayon,
kapag nakagawa ka talaga ng kasalanan is need mo rin maparusahan tulad nga ng makukulong ka, ganun. Okay, kasi kaya ako po nasabi, kasi yung idea na yan ay parang ganyan din po ang sinasabi ng Bible. Nasabi sa Biblia po, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o iba pang mga nalabag na 10 kautusan ng Panginoon, magaano mabigat, ay walang makakarating sa langit, hindi makikita ang karyan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang tanong ko lamang sa inyo. Sa tingin nyo, kayo ba'y nag-alala sa sinasabi ng Biblia na maaaring kayong dalawa o pati tayong lahat ay sa impyerno pupunta kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon? Kayo ba'y nag-alala po ba dito? Ayun nga po, pero po sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." So, kahit po nagkasala tayo is, meron pong ginawa si Lord na way para po maligtas po tayong lahat is yung ibigay yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak para pagbayaran yung mga kasalanan natin. Do you agree on Ayun. that? Sabi nga niya, sabi mo, for God so loved the world that Oo. He gives. Parang sinasabi ng Bible verse na yun na kapag na may kasalanan tayo, pero si God na yung naggawa ng way para tayo sa kasalanan na yun, parang maialis. So, ang part mo na lang na gagawin ngayon is, ibigay mo yung sarili mo kay Lord na i-surrender mo yung sarili mo sa Kanya para pupurihan siya, gano'n. Okay, ganito lang yun. Naniniwala ba kayo na ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? O hindi? Nagsisinungaling ang Panginoon? Hindi. Hindi po, kasi ano po siya, Lord po siya, siya po yung pinakataas-taasan at dakila sa lahat. So, hindi po ako naniniwala na kahit po na nagkatawang tao po siya, hindi po. Ikaw? Hindi rin, kasi, ayun nga, kahit nagkatawang tao siya, parang give pa rin niya yung karapat-dapat na sa'yo kahit hindi mo deserve yun. So, hindi kasi ko kaya ako masasabi sabi yan dahil kapag ang Panginoon po yung nagsisinungaling po yan, wala na po tayong perfect role model. Opo. Kasi Tama. given po na kapag nagsisinungaling Panginoon, wala pong kayusan ang mundo na ito. Pero kaya ako po nasabi yan dahil ang sinasabi kasi ng Bible, ay malinaw talaga na lahat ng sinasabi niya ay totoo. Hindi lang sa patungkol sa Panginoon na buhay na walang hanggan, yan din po ang puot o galit ng Panginoon. Opo. Siyempre nakikita ko po yung mga sagot, hindi para pagdudahan yan, naiintindihan ko naman po yan, at hindi po nagugulat yan. Ako rin isang Christian din po ako. Okay. Pero, familiar ba kayo sa sinasabi ng Bible na, halimbawa, may sinasabi sa Bible na, Panginoon, Panginoon, lagi kong sinasambit ang pangalan mo, ginagamit ko minsan para maalis yung mga masasamang espiritu kunwari sa isang tao, etc. Pero sasabihin ng Panginoon, lumayo ka dahil hindi kita kilala. Familiar ka dun sa scripture na yun? Scripture. O, dun sa Bible verse nun. Ano? Yung Lord, I always prophesy your name, I always use your name to cast out evil spirit. Pero sasabihin ng Panginoon, get away, I don't know you, hindi kita kilala. Familiar ka doon. So, sabi Parang narinig kay Pastor, no? Pero, ang hirap, parang hindi pa siya na-explain sa amin kung ano. So, ano po meron sa... Pero familiar kayo doon, narinig. Naririnig. Kaya ako po sinasabi po yan, dahil tandaan po natin, may mga tao po kasi sasabi nila, oo, mabuti akong tao, nakilala kong Panginoon, pero nakagawa naman ng kasalanan. Halimbawa, kanina, doon sa tinanong ko kayo sa mabuting tao, sabi niyo kayo mabuting tao. Siguro ang in-expect ko siguro sagot, kung isang tao po'y Kristyano, ganito siguro sasabihin niya. Hindi po mabuting tao, kagaya ng maraming tao, kasi wala talagang mabuti. Kaya sabi sa Bible, no one is good even once, and all fall short to the glory of God. And pangalawa, from 1 to 10, I'm also expecting pwedeng yung i-violate yung tanong na yan. Instead sabihin mo 1 to 10 ang scale, pwede mo sabihin negative kasi bagsak. Wala talagang mabuti kahit isa. Kasi kahit po ang Kristyano po, sabihin natin talaga totoong Kristyano, hindi niya pwede sabihin na siya ay mabuting tao dahil may bahid ng kasalanan. Pero, magiging mabuti siya, hindi dahil sa kanyang karakter, o hindi sa Panginoon. Siya yung Panginoon po nang pababago doon sa buhay ng isang tao. Kaya ako po nasabi po yan dahil marami pong tao nagsasabi na nakilala nila ang Panginoon, pero ang tanong, sila ba ay lumalaban sa mga kasalanan? Sila ba ay patuloy nakikilala nila ang Panginoon, pero tuloy-tuloy sa paggagawa ng mga kasalanan. Kaya whether like it or not, ang totoo talaga, isa tong pag-aalala or warning sa atin na talagang ang kanyang salita
ay totoo, lalo na kapag judgment day. Kasi wala po siyang ine-exempt na kasalanan. Lahat po talaga ay damay, kahit po sino. At ano man, whether like or not, dapat tayo mag-alala kasi po buhay pinag-uusapan natin. Pero simple question lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Hindi. Hindi. Dahil? Kasi alam ko sa sarili ko na tinanggap ko si Lord. Kaya, pag, namatay ako, alam ko na kapag dumating yung time na, ayun nga, mamatay ako, parang, kasi sa langit, kapag kasama mo si Lord, walang hirap. So, dito pa lang, ginagawa ko yung part ko, natanggapin siya. Kaya, hindi ko. Ikaw po? Ayun nga po na naligtas tayo by the grace of God. So, alam ko po na sa langit pa rin ako mapupunta kahit na kunin ako kayo ni Lord. Wag muna. Ang dami pang pangarap. Alright, pero naiintindihan ko naman, no? Pero syempre kung isang tao po, isang ganap na Kristiyano, hindi siya dapat talaga mamamatay sa kamatayan. Ika nga is, to die is to gain in Christ. Kaya yan yung dahilan po kung bakit po ang kamatayan talaga sa isang Kristiyano, hindi dapat talaga nakakatakot. Pero hindi sabihin nun, yung parang kunwari, magpapangga ka na lang dyan, ay hindi po ganun yun, hindi po ganun ibig sabihin nun ha. Ang punto lamang, italagang isipin, ang kanya pong pag-asa ay nasa Panginoon. Ngayon, alam naman po natin na andun ang justice ng Panginoon, talagang nakakatakot po talaga. Pero syempre, ito kasing first step para maintindihan ng isang tao. Bagamat nakapag-alala talaga ang justice at ang impyerno mula sa Panginoon, pero pwede magbago kunwari isang tao kung narig muna niya ang salita na to. Bago niya masabi na siya ay anak ng Diyos, etc., kailan niyo muna maririnig itong unang napakahalagang salita. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Ano po sa Tagalog nun? Parang, Tagalog. ang hirap Tagalogin. Nagsisimula sa letter A. Awa. Yun, kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Ikaw? So when you say po mercy o awa, yan po'y paghingi ng tulong sa Panginoon. Na inamin natin tayo po'y makasalanan, inamin natin tayo po'y mahina, at tayo po'y nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Hindi po kahinaan po ang paghingi po ng awa, kasi ibig sabihin, tayo po'y dumidepende lagi sa Panginoon. At pag nangyari yon, dito na po magbabago ang takbo ng mga kaso. No? And I think alam niya na itong sagot na to. Ano ba ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Nasabi niyo na yung sagot niya kanina pa. Ayun nga, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para maligtas tayong lahat. So yun nga, lahat po, halos lahat yan alam po yan, pero ito yun, no? Dahil natin makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo, tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwin siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyong dalawa, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niya magmalasakit. Pero, anong nangyari? Siya pa'y tinorture, siya pang pinatay, siya pa'y pinako sa krus ng Kalbaryo. Pero bago ko ituloy yan, hindi niyo ba napansin kanina yung tanong ko? Yung mabuting tao, lagi siyang iniiwan, lagi siyang inaapi. Ganun ang ginawa ni Jesus eh. Walang ginagawang masama, pero siya pa ang pinatay, di ba? Kasi kung hindi totoo kanyang sinasabi, di mo nang pansinin yan. Pero sabi sa Bible kasi, takot ang mga tao sa liwanag, kaya gusto nilang takpan. Kaya may nakaranas na kayo pagalitan na tayo mong pakinggan yung sinasabi ng sermon ng magulang mo. Oo. Naranasan niyo yan? Di ba? Kasi deep inside, guilty talaga tayo doon. Kasi alam na natin. Mali tayo eh. Oo, at pinipilit natin ignore yung laging katotohanan. At ang Bible ay hindi nagkakamali dyan. Kaya nga yung dahilan kung bakit si Jesus ay hindi lang siya tao, siya rin Diyos. Alam niya na kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung bakit siya ay namatay sa krus, pinako at nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasamaan, matagal na pong natalong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay nasa regalo o biyaya o yung tatawag nating grace at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Ano kaya yung dalawang bagay niya? Meron ba yung idea? Ano po? Upang makamit yung kaligtasan, bagamat nasa biyaya ng Panginoon. Ano yung dalawang bagay na kailangan gawin ng isang tao? Tanggapin po si Lord and bigkasin po sa bibig. Gamit ang bibig. Okay, ikaw. May idea? Parang, sa puso mo yung mga gusto mong sabihin kay Lord. Okay, ganito lang yan. Actually kasi ito po yung napapanggit nito sa Bible. No? Una, narinig ba salitang repentance? Ano ba sa Tagalog nun?
Ano nga yun? Ang hirap yung Tagalog. Lang. Hirap rin Hindi, Tagalog. wait lang. Repentance. Yung pag, ano po, Ang hirap yung explain sa Tagalog. Sirit. hindi, repent parang pag-amin. Ayun. Pag-amin. Hindi yung pag-amin. Ang tawag doon, confession yun eh. Ay, confession pala. Ano nga yung repent? Ay, ano sirit po? na. Sirit na. When you say po repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Magsisisi pala. Sa New Testament po kasi binabanggit po yung repent and believe the gospel. Sabihin ng repent, pagsisisi. Halimbawa, pag kayo nagkasakit, gusto niyo laging gumaling? Pag kayo nagkasakit? Opo. Ikaw po. Sa tingin niyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi. Sa lugar na to. Oo, kunyari nagkasakit kayo, makapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Diba? Kasi hindi nyo po ma-appreciate yung napagandang tanawin, no? So pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Sabihin, regalo po ito ng Panginoon para tayo po ay hindi laging natutok sa kasalanan. Lumayo, turning away from sin. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Ibig sabihin, pag nagawa nating repentance and faith, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Parang mas naging clear or parang mas nagkaroon kami ng other, Nagkaroon po kami ng knowledge. knowledge. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Parang pag-uwi namin, paglalakad, yun ang magiging kwentuhan namin. Okay. Pero tanong naman, meron pa kayong Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Nagbabasa kayo araw-araw? Hindi araw-araw, pero may, kapag may time. Ikaw? Ganun din po. Kaya ganito nga. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Di ba araw-araw yan? Kasi kung hindi, magkakasayt tayo. Sa Bible naman, walang masama kung gusto natin gawing schedule, pero sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw. Kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Kasi yan yung dahilan kung bakit para makilala natin ang Panginoon ay mula sa kanyang salita. At higit sa lahat po, pag nabasa natin kanyang salita, yan yung isang paraan para lumago tayo sa pananampalataya, mapagbubulay-bulay or meditate sa kanyang salita. At higit sa lahat, ito po yung pinakadelikadong hamon sa lahat. Kung kayo isang Kristiyano talaga, ang ibahagi mo sa mga tao niyan ang katotohanan. Ano man mangyari, kung kayo masasaksak ka na sa likod dahil dito, yun po yung totoo. Ibig sabihin, kailangan mo ibahagi ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa mga taong naliligaw ng landas. Kasi ibig sabihin po niyan, gusto talaga ng Panginoon na habang hindi pa nangyayari ang Judgment Day, ay yan yung para makilala natin siya at sana makilala ng tao ang Panginoon dahil yun yung magiging dahilan kung ba't tayo dito sa mundo na to. Dahil ang bad news po, lahat tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa hell mapupunta. Hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero syempre, ang good news naman, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. May maliligtas dahil sila po ay nagsisi sa kasalanan, yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nangyari kasi yon, sila ay mapapatawad ng Panginoon dahil mabuti po ang Diyos at hindi dahil sila mabuting tao. Mabuti po ang Diyos dahil sa kanyang biyaya, siya ay maliligtas yung tao na yon dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Dahil doon, may buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron pa yung katanungan po? Wala naman. So kung ano ng katanungan po, ako nagpapasalamat sa oras na to. Mag-ingat po kayo. God bless po sa inyo and stay safe po. Thank you po. Thank you po.